Formal nang inaprubahan ng Kamara ang budget bill sa ikatlo at huling pagbasa nito. Tiniyak naman ni House Speaker Faustino Bojedid III na ikinukonsidera nila ang kapakanan ng mga Pilipino sa pagbuo at pagpasa ng proposed 2026 national budget. Ang detalye sa report ni Mel Alesmoras. With 287 members voting in the affirmative, 12 in the negative, and 2 abstentions, House Bill number 4058 is hereby approved on third and final reading. Pasado na sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang 6.793 trillion pesos na panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon. Ayon kay House Speaker Faustino Bojedid III, pangunahin nilang ikinonsidera sa pagbuo at pagpasa ng budget proposal ang kapakanan ng ating mga kababayan. Hindi naging madali ang pagpasa ng pambansang budget. May mga pagkakataong nagtatalo-talo ng pananaw. At minsan, inaabot tayo ng madaling araw sa ating pong pagdinig. Subalit sa kabila ng lahat, iisa ang ating hangarin, ang kapakanan ng bawat Pilipino. Sa ilalim ng budget na ito, tinugunan natin ang panawagan ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang mga pangunahing sektor ng ating lipunan, lalong-lalo na ang edukasyon, ang kalusugan, at ang panglipunang pangangailangan. Sa realokasyon ng 255 billion pesos na pondo para sana sa flood control projects mula sa DPWH, binigyang diin ni House Committee on Appropriations Chair Micaela Swansing na matagumpay na nila itong nailipat sa sektor ng edukasyon, agrikultura at kalusugan. Specifically, 201.1 billion pesos out of the 255 billion pesos were allocated towards these three key sectors. 56.6 billion pesos towards education, 90.7 billion pesos towards health, and 53.7 billion pesos towards agriculture. Maging sa issue ng unprogrammed appropriations, muling tiniyak ni Swansing na inalis na rito ang alokasyon para sa local infrastructure projects. Bahagi pa rin yan ng kanilang mga hakbang kontra korupsyon. Tanging mga social programs na nakatuon sa edukasyon, kalusugan at social pension na lamang ang pwedeng ipasok dito. Ibig sabihin po nito, at nais ko po itong bigyang diin, na wala ng flood control projects, wala ng mga tulay, o wala ng mga kalsada na pwedeng hugutin mula sa unprogrammed appropriations para sa taong 2026. Bagamat aprobado na ang budget proposal, ilang kongresista naman ang naghayag ng pagtutol dito dahil hindi raw sila kumbinsido sa nilalaman nito. I cannot, in good conscience, vote for a budget that has failed to exorcise the phantoms of corruption. The glaring presence of the unprogrammed appropriations is an odious legacy that this Congress has yet to remove. Bago mag-session break, napag-usapan din sa plenaryo ang nakabinbing resolusyon sa Kamara para sa Open BICAM o pagbubukas sa publiko ng Bicameral Conference Committee meetings. Pagtitiyak naman ni House Majority Leader Sandro Marcos, we will make sure that once the committee has more time and once the House has more time, we will be able to address the said resolution and make sure the upper house is informed and hopefully will be in agreement with the said resolution. On behalf of the other authors of House Joint Resolution Number 2, we thank the Honorable Majority Leader for that assurance. And I'm sure that the rest of the body realizes the urgency of the matter. kahit naka-session break na, tuloy-tuloy naman ang mga magiging pagdinig dito sa Kamara. Mel Alesmoras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.